Hindi ko daw deserve mahalin ng anak niya. Sayang lang daw ang anak niya sa akin kasi isa raw akong babaeng walang alam sa buhay. Ilan lang yan sa masasakit na salitang binitawan sa akin ng biyenan ko. Hindi ko maintindihan kung ano yung ginawa ko sa kanya, kung bakit gano'n na lang yung galit niya sa akin. Sobrang husgahan niya yung pagkatao ko. Ang dahil lang sa hindi ako maalam magluto at gawaing bahay lang ang alam ko. Career woman ako at alam naman niya yon. Dahil mula nang gumraduate ako ay puro trabaho na lang din yung inatupag ko. Hindi naman masasabing pinababayaan ko ang anak niya. Dahil sa katunayan kahit busy ako sa trabaho, inaasikaso ko pa rin naman. 7 years na kaming live-in at balak na naming magpakasal. Pero sa ngayon nagpapagawa kami ng bahay. So ang setup namin ngayon ay nakikitira dito sa biyenan ko. Pero nagulat ako sa plano ng ka-live-in ko na balak din pala niyang kupkupin ng mga magulang niya at ipisan sa akin. Sabi pa ng magulang niya bakit daw kailangan pa namin magkasal, ay okay naman daw na live-in na lang kami. Sumama ang loob ko, aaminin ko. Dahil pangarap ko yon. Nakakalungkot lang isipin na meron pala talagang ganong klase ng biyenan. Mahal na mahal ako ng ka-live-in ko at ramdam ko naman yun. Lagi niya akong pinagtatanggol sa nanay niya kapag kami naririnig siyang hindi magandang salita. Lagi ko yung iniiyak tuwing gabi sa kanya. Sabi ko kung magpapatuloy na ganito ang sistema namin na magkakasama kami sa isang bahay, ay mahihirapan talaga akong gumalaw. Ang sabi niya sa akin hindi ko lang daw nahuhuli ang kilite ng nanay niya. Paano ko bang pakikisamahan yung nanay niya kung lagi rin naman sa akin nakaiwas? Kahit ako na halos ang gumagawa sa gawaing bahay, kahit napagod ako galing sa trabaho, pero nasusumbatan pa rin ako. Akala yata ng nanay niya ay robot yung manugang niya. Minsan ay gusto ko na ring magsalita pero pinipigilan ko na lang dahil ayoko rin naman na pagsimulan ng away naming mag-asawa. Gustuhin ko mang bumukod kami ay wala naman akong magawa. Mahal na mahal ko yung ka-live-in ko pero ganito naman yung sitwasyon namin. Kaya parang nag-aalinlangan ako. Marami sana kaming pangarap dalawa pero nahihirapan akong buuin yon kasama ang mga magulang niya. Parang walang silbi or saysa yung mga ginagawa ko. Aminado ako na hindi ako pambahay na asawa kasi iba rin naman yung linya ko sa buhay. Pero kahit naman papaano ginagawan ko naman ang paraan na pagsabayin yon. Mamilin itutuloy ko pa ba na magpakasal sa fiancé ko? Parang habang buhay kasi nakadikit na sa amin ang mga magulang niya. Hindi ko alam yung gagawin ko. Please enlighten me po. Letter sender, Mean. Ihanda mo na ang sarili mong sumuong sa tinatawag na langit sa gitna ng impyerno. Biruin mo namang antagal nyo na magulang pa rin niya yung issue. Yung ka-live-in mo lang yung makaka-resolve niya. Pero ikaw lang din yung makakasagot kung hanggang saan ka magtitiis or kung kaya mo pa bang isacrifice yung happiness mo dyan sa sitwasyon na pinasok mo. Kasi sa inaasta ng biyenan mo ay pakiramdam ko yung nagsiselos yan sa'yo na baka iniisip ng nanay niya na kapag mag-asawa na kayo hindi na sila makinabang sa anak nila. So instead na ikasama ng loob mo, bakit hindi mo i-challenge yung sarili mo? Take it positively. Kung hindi ka marunong magluto, pues pag-aralan mo. Kasi natututunan din naman yan slowly kung gugustuhin mo. And then hanapin mo pa rin yung kiliti niya. Pero kung ayaw ka talagang makasama at wala ka talagang magawa, kausapin mo ang kalivin mo hanggat maaga pa. Kesa naman magrambulan kayo araw-araw nakakaigsi ng buhay yan. At eto naman yung real talk advice ng mamilan mo. Bakit pa daw kaya nagpapagawa ng bahay yung kalivin mo? Ganun din naman, wala rin naman pagbabago. Kasama pa rin naman pala yung mga magulang niya. Anong klaseng plano yan? Sobrang hirap ng papasukin mong sitwasyon. Kasi ngayon pa lang haramdam at nakikita mo na ayaw sa'yo ng magiging biyenan mo. Tapos walang planong ihiwalay ka ng kalibin mo. Parang tumalon ka lang rin sa apoy kapag nagkataon. Wala kang peace of mind sa ganyang klase ng biyenan. Dapat matibay-tibay ka kapag nakasal na kayo kasi kung hindi, hiwalay ang bagsak nyo. Kung ganyan rin lang, galitin mo na lang siya ng galitin hanggang sa mahay blood. Nakaka-imbyer na marunong pa sa anak. Kapag kasal na kayo at kasama pa rin ang biyenan mo sa lilipatan nyo, eto na lang yung i-advise ko sa'yo. Kumuha ka ng sako, ilagay mo dun yung ka-live-in mo, tapos ihagis mo dun sa nanay niya.